Di ba? Gusto kong marinig. Kasi yung dalawang congressman, Patrick Antonio yung sinasabi. Ni Atong Ang naman, si Atong Ang nagsabi nun. At yung isang congressman naman, si Tebes naman ho, mga kababayan. Yung senador ang hindi mapangalanan, ang hindi pa pinapangalanan. Merong isang nabanggit, De La Rosa daw. Erwin ba? Erwin De La Rosa naman, hindi naman si Bato De La Rosa. Yung nabanggit. Di ba? Sabi ni Dayan Asuncion, kay Atong Ang ako naniniwala. Sabi ni Art Vance Miramar, si Totoy talaga ang paniniwalaan. O di ba? Hating-hati, ano? If the price is right, high, money talk talaga ang sira ng buhay ng tao. Nandiyan din si Lovely Artaho. Buti idol, ipasend dyan. Yung tali, hindi basta-basta maaagnas yan. O yun, yung tali. Di ba? Kaya lang ho, mga kababayan, syempre kapag kumawala na yon, nawala na yung kapit, nawala na yung pagkakatali kasi nga nakain na yung mga laman, etc. Nawala na yung tali nung kapit, yung kapit nung tali. Aalagwa na din ho yan. Baka naman napulot na nung mga nagbabangka doon, ginamit na po sa bangka, di nila akalain na galing doon sa ano. Basta, ang hirap po. No? Kaya ang talagang dapat natin ditong gawin ho, mga bossing, tutukan sila. Tapos makikita natin doon sa kanilang mga i-explain, sa kanilang mga depensa sa isa't isa, sa mga ebidensyang ilalabas nila, mas lalo tayong makakakuha po ng mga impormasyon talaga para makapag-reaksyon ng maayos. No? Kamukat-mukat niyan, Dawit pala, si Digong, sabi ni Ma'am Delia Rosario. Mag-abang na lang tayo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Malalim ang issue na yan at isinabay sa impeachment case at mahirap mag-comment sa Sabungero case. Yung Sako, narupok, opo, isa pa din yun, di ba? Hindi na daw makikita, Boss Mark, dahil 4 na years na. Yun nga din ang naiisip ko, baka lusaw na lahat. No, kung yung tali naman, baka napulot na din po, inanod na sa ibang lugar, napulot o ginamit ng mga bankero kung saan. Ay nako. Mga kababayan, patuloy po namin kayong bibigyan ng mga update dito po sa mga, lalo na dito sa mga Sabungero. Sabi ni Rosalie Bernardino, Eric De La Rosa daw. Oo, wala nang ibang De La Rosa. Pero hindi po binanggit na, kumbaga, senador yung Eric De La Rosa Hindi naman po ganun Kung pagka binanggit po na ganun, syempre, isa lang isipin natin nun, si Bato. Hindi po ba? Ayaw naman nating magbintang, mga kababayan. O eto pa po, mga kababayan, meron din pong mga pumapalag na mga security, no? Dahil dinadawit daw sila ni alias Totoy. Sabungeros. Live mula sa iatras ko ha. Banat! Demanda ng negosyante si Atong Ang, whistleblower na si alias Totoy. Kinikikilan daw siya ni Hindi ito yun. Ito yata abogado na si Attorney Lawrence. Asan ba yung 4 na yun? Nasa ilalim. Sorry, ito. kaso ng missing Sabungeros. Ayan. Pumalma ang 4 na security guard ng Manila Arena na dinadawit sa kaso ng missing Sabungeros. Panawagan nila sa noy boss nila na si alias Totoy, huwag silang idamay. Napilitan lang daw silang sundin ito dahil sa pananakot at pananakit umano sa kanila. Si alias Totoy ang lumantad na testigo sa kaso. Binunyag niya na Ang hirap, no? Hindi ako, sa totoo lang ho, mga kababayan, halos ilang taon na ako nagre-reaction, halos ilang taon na puro opinion yung ginagawa kong content. Pero dito nahihirapan ako, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. Kaya po, sabi ko, go with the flow lang tayo kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung mga sinasabi nila. Sabi ni Neng Gigi, ako parang naniniwala kay Totoy, no? Hindi naman lalabas kay Atong yun kung hindi guilty si Atong. Panigurado, yung 4 na security guard, binayaran na ni Atong Ang yan laban kay Totoy. Yan, kailangan ko yung mga opinion nyo din. Sabi ni Orlando Esperanza, yung mga ipinatapong mga bangkay daw sa may ilog ng Malacanang dapat investigahan din at baka totoo. Ito ho mga kababayan, kung sakali ho na yung sinasabi ni alias Totoy, no, na mga tinapon po
doon sa Taal Lake. Kahit papaano kung may makita po pero ako naiimposiblihan na po ako, 4 na taon eh. 4 na taon ho, mga kababayan eh, no? Posibleng yung mga laman nun wala na, kinain na po ng mga isda. Oh, hindi naman marunong mamili ng pagkain yung mga isda ho. Kahit na mga kahit na mga patila-tilapia ho, yan mga kababayan. Yung pakagat-kagat na maliliit na gano'n, mauubos ho yan. 'Di ba? Tapos maaagnas na din. Oh, tingin ko wala na eh. Kung buto naman ho, mga bossing, malulusaw na din ho yun eh. Malulusaw na din ho yun sa 4 na taon na pagkakababad ho sa tubig. Parang nalalabuan na akong may makikita pa sila. Pero kung sakali na may makita, mga kababayan, doon sa mismong Taal Lake na tinuturan ni alias Totoy, mas mananaig ang pagpanig kay alias Totoy ho, mga bossing. Pero baka alam lang ni alias Totoy yung mga nangyari doon, tapos alam niya at kung kilala niya talaga kung sino yung mga mastermind doon, kaya lang ang itinuturo si Atong Ang. 'Di ba? Oh, kilala niya talaga yung tao na gumawa noon, pero itinuturo lang si Atong Ang. Dahil hindi ibinigay yung gusto, yung sinasabi mo. 'Di ba? Na kinikikila ni alias Totoy si Atong Ang. Kaya siya ngayon ang tinuro. Madami po no? Hangga't hindi lalong naiimbestigahan at lalong lumalim ho, mga kababayan, yung investigasyon dito. Mahirap pong maniwala sa isang tao lang eh. Kaya tayo gigitna lang po talaga. Sabi, tapos pumutok pa yung Taal, lalong matatabunan nyo. Correct ho, mga bossing. Yan pong lava. Yung lava ho, mga kababayan, miski naman po umabot sa ilalim ng dagat yan, hindi naman po basta-basta yan eh. Mawawala yung init yan eh. Maaari po yung pinaka-coat lang nung lava, yung kalabasan lang po, pero yung loob niyan, mainit pa po din yan. Nag-aalab pa din ho yan. So, posible na kung madaanan yung mga bangkay, dahil nga ang sinasabi, itinali sa sa sako na may lamang buhangin para hindi umalsa, hindi umangat. Pag nadaanan yun, lusaw din yun. Pakainin sila ng tawilis at tilapia galing sa Taal, sabi ni Balong-Balong. Sabi ni Leobino Reyes, nagsalita na si alias Totoy, bakit ayaw nilang maniwala, imbitahan nila, takot sila, di ba? Ayan, nagsampa nga ng kaso si Atong Ang. Magaling sumipsip si Atong Ang, kahit sino po ang presidente, may negosyo niya. Tuloy. Tapon sa Taal Lake ang bangkay ng mga sabungero. Ang 4 na security guard naman ay kabilang sa 6 na inaresto noong 2023 dahil sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Pansamantala silang nakalaya ng payagang makapagpiyansa pero binawi ito ng Court of Appeals kaya posibleng ipa-aresto ulit sila. Papahagilap na naman. Kapag pera ang usapan, mabubura ang ebidensya. Maraming nabubulag sa pera dapat din. Kayo, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, sino ang papaniwalaan nyo sa dalawa? Si Atong Ang o si alias Totoy? Ako ho, talaga mga kababayan, halos 3 taon na ako. 3 o 4 na taon na nga yata. O may 5 taon na nagkukomento. Puro ganito yung ating topic. Pero hirap na hirap po ako kung sino yung paniniwalaan sa kanilang dalawa. Sabi ni Lynn Mariano, for me, baka mga skeleton na lang ang mga tinapon ng mga taong pinatay na sabungero sa Taal Lake. Sabi ni Joselito Garcia, nagbanta na yan si Atong Ang. Malabo pa ba na hindi siya? Sabi ni Chi ng Cereza Force, tumawa lang. Tuloy. Hypothetically speaking, na hinihingan talaga ng pera ni Totoy si Atong Ang. Napakalaking tao at mapower ni Atong Ang. Bakit hindi niya ireklamo si Totoy para makulong? Mas mauna pang magreklamo. Alias Totoy, pinaniniwalaan ko, boss.
Sabi ni Neng, kamali, ano daw? Hindi mabibigyang hustisya kung maraming makapangyarihang taong involved. Yung paghagilap doon sa mismong tinutukoy na lugar ni alias Totoy, kailangan din mangyari yun. Baka sakali na may makita ho. Di po ba? Kapag kami nakita doon, ay talagang mas lalakas po ang paniwala kay alias Totoy, mga bossing. Di ba? Kapag kami nakita doon. Kasi may pinakita na ding video si alias Totoy eh. Tinanong yung kapamilya, kilala niyo po ba ito? Yan po ba yung kapamilya ninyo? Sinabi, oo. Mahaba-haba pa ho ito, mga kababayan. Kaya sabi ni Remy Nofiel, wait na lang tayo sa resulta after ng hearing o kaso. Sir, baka mukat-mukat niya si Digong at Batorin ang kasabwat. May sinabi nga isang senador eh. Di ba? Yun ang talagang inaabangan at hinihintay ko kung sino yung senador na yun.